Naku, yari, maambon. Ano ba yan? Yahoo! And officially andito na tayo, Tagaytay. Alright. Record ba mag-Starbucks pag pupunta doon? Gateway to Taal Volcano. Yun! Unlock! Alright! Ganda! Barangay San Palo. Rizal? Okay, good morning mga pre. So may short ride po tayo ngayon. Dyan lang po sa may Buso-Buso landmark sa may Laurel, Batangas. Gusto ko lang makita ng malapitan yung lake at saka yung Taal Volcano. Okay? Pero pagas muna tayo. Dito tayo sa may Shell, ano bang branch to? Basta Shell. So may papuntang C6 kung galing ka ng bayan ng Taytay. Pantanggal stress lang naman. Buryong-buryo na sa bahay. Tara, pagas muna tayo dito. $95 boss, full tank. $75 per liter. Okay na yan. 502. Basta eto meron, papas ka na. So 502, first gas up. Nasa 6.6 liters. So ang capacity ng tangke natin is 9.5 kasama reserve. So tingnan natin mamaya kung ano yung magiging konsumo. And pag may mga ganito kayo mga points gamitin nyo. Kasi hindi nyo mapapansin, may mga nakakaipon na kayo dyan, tapos bigla na lang may pang full tank na kayo. Ay, thank you boss.
So hindi ko alam kung sa lahat ng Shell, pero dito sa may Shell sa may ano papuntang C6, pag naka 300 ka ata, meron kang libreng Gatorade. Alright. So yung mga pre, bago tayo malis, pakilala ko lang muna yung gagamitin nating motor. So itong 2018 KTM RC 200, and meron na siyang almost 38k na takbo. And well, kung ikukumpara mo sa mga scooter or mga ano automatic, wala yung ano, wala yung hinahanap mong driving comfort kasi syempre sport bike siya, pero sanayan lang din naman. So yung recent update nito or upgrade is yung gulong. Naka Beast Warrior tire tayo, pero ang stock nito is 150, ginawa natin 160. And then yung front from 110, ginawa nating 120. So yung susunod chain naman para mas swabe na. So yun nga, pinakilala ko lang naman yung nag-isa kong motor. Hello. Sana wag kang ano, wag kang titire ka. Hindi naman ako pinayanan. Okay naman siya. So ngayon nandito tayo sa C6 or nasa Shell. C6 tayo ngayon. Time check 5:35 AM. Late tayo ng isang oras, dapat 4:30 nakalis na tayo. So ayan, kung makikita nyo, paliwanag na. And nakapag-check na rin tayo ng tire pressure. So kung kanina napansin nyo, umabot ng 502 yung gas natin. So from here, naka trip 1 tayo. I-reset lang natin. Ayan, 0-0 na siya. Kita ba? Ayan, 0-0 na siya. Compute natin yung magiging gas consumption. And kung ilan yung total na tatakbuhin natin. So, ano pa bang hinihintay natin? Tara na. Simulan na natin. Alright. Maliwanag na rin. So, meron tayong 93 kilometers from Shell C6 to Buso-Buso Landmark. So that's around 2:20 or 2 hours and 27 minutes. Siyempre scam yun. Ano yan, walang traffic yan. So baka malamang mas matagal pa yung biyahe natin kaysa dyan. Kasi siyempre pag may mga nakita tayo mga kakaibang pangyayari, siyempre pag may mga magagandang view or scenery, record tayong mag picture. Okay? So almost 6:45 na. Andito tayo sa C6 pa rin. Ang labas na natin nito is Lower Bikutan. Okay? Alright, so good morning muna sa atin lahat, mga pre. Makoy TV once again. So it's been 2 months since yung last upload ko. Yung nag-review ako ng camera na gamit natin ngayon, which is yung OSEC or AUSEC S9R. Kung gusto nyo panoorin, ilalagay ko na lang dito. Budget meal lang tong camera na to, pero quality. So ipopost ko na lang dyan para mapanood nyo. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe, and paki-hit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na video na ilalabas natin. And ipa-flash ko na rin dito somewhere sa screen yung iba ko pang social media account. Andyan yung Facebook ko. Okay, paki-like and
follow na rin. So sana magkaroon tayo ng magandang panahon para tuloy-tuloy lang ang biyahe. So magiging daan natin is una muna dito sa may C6, tapos lalabas tayo ng Lower Bikutan, and then after nun sa may tayo, West Service Road, and then yun na, Muntinlupa na, tapos Daang Hari. So chill ride lang tayo, damahin natin yung magagandang tanawin. Pero pag may pagkakataong humataw, hahatawin natin syempre. Pambawi na lang din dun sa mga magiging traffic natin. Okay? So update ko kayo maya maya mga pre. Sa ngayon nasa C6 pa rin tayo. Siguro kapag nasa West Service Road tayo or nasa Muntinlupa na, okay? Diyan muna kayo. Huwag kayong aalis ha. Update lang tayo mga pre. Dito tayo sa West Service Road. Medyo mahaba-haba ito. At matraffic din dito eh. Pero maaga pa naman. Siguro ang traffic doon na sa bungad, pero dito parang wala pa naman. Paano nakikita ang build up? So time check 6, exactly 6 AM. So tingnan natin, ang nakapin kasi sa akin ngayon is SM Molino. Mamaya sasabihin ko kung bakit. Kinostomize ko yung yung sa Google Map. Merong kalsada dun sa Google Map na parang hindi yata pwede ang motorsiklo. So ang ginawa ko, naghanap ako ng alternative route. Kinostom ko muna, pinin ko muna yung SM Molino para hindi natin madaanan yung kalsada na yun. Alright? Pero from here to SM Molino, meron tayong 18 kilometers. So ang labas na natin ito is Muntinlupa. Tapos syempre doon tayo dadaan sa napakagandang kalsada ng Daang Hari. So ito yung second time na makakadaan ako doon. Gandang-ganda talaga ako doon. Para ka nasa Amerika. So yun, update ko kayo mga pre. Mamaya paglabas natin ng paglagpasan natin itong West Service Road, wala namang masyadong makikita rito kundi itong wall ng South Luzon Expressway yan, tsaka itong mga building dito. Alright, update lang ulit. Nandito tayo sa Philinvest ngayon. Ang time is 6:12 in the morning. So sa dulo nito kakaliwa na lang tayo, and then Las Piñas na, and then afternoon makakarating na tayo ng Daan Hari. Okay? Okay, ayun. Nasa Daang Hari Road na tayo. So itong part na to, Las Piñas pa to eh. Pero pag dinire-diretso pa natin yan, medyo na yan. Ano na yan, part na ng Bacoor, tama ba? Ganda dito no. Kapag mga ganitong maayos naman yung kalsada at maluwag naman, pwedeng hatawin naman natin ng konti. So, diba? Parang nasa Amerika lang.
dito kakanan tayo dito. Yung diretso na yun Daang Reyna. Dito tayo sa Daang Hari pa rin, kasi meron part doon na siguro nasasakupan din ng Villar City. Hindi pwede yung mga motorsiklo. Pinanood ko na rin sa YouTube. Di wala ako makita sa Google pero sa YouTube parang may nakita akong post doon or vlog. Tapos nakita ko yung signage na prohibited yung mga trucks, deliveries, mga motor, ganun. So dito na lang tayo. Medyo malayo-layo ng konti pero masigurado yung daan. Tsaka maganda pa rin naman. Alright. So ang tagos natin ito is yung sa Soho yata yun, yung shopping mall. Tapos SM Molino na. Tama, Soho nga. Soho yung tagos natin. Tapos paglabas natin ng Paliparan Highway, SM Molino na. Ito, dito kakaliwa lang tayo dyan. Ay! Kala ko sungka. At mga pre, almost 6:30 AM, nandito na tayo sa SM Molino. So tulad nga ng sinabi ko, ito yung pinin ko talaga. Kasi kung dire-diretsuhin mo yung kalsada doon, meron dong dadaanan na prohibited ang mga motor. So medyo mahaba-haba rin yun. Pagka hindi ka pinapasok, babalik ka talaga ng babalik ka ng rotonda dun sa may Daang Hari din. So para mas sure, dito na yung pinin ko. And then yung susunod na pin ko is Ligaya Drive sa may Tagaytay na yun. Lagpas na ng pinakasikat na rotonda sa Tagaytay. Basta doon, okay? So ngayon nandito na tayo sa may Paliparan Road or Highway. So from here hanggang dun sa may Ligaya Drive, meron tayong 40 kilometers. Good morning, haring araw. So meron tayong 40 kilometers and that's around 57 minutes na drive. And of course, that's a scam. Siyempre, hindi kasama ang traffic dun. So sabi ko nga, pag may mga nakita tayong magagandang view, pwede naman nating hintuan para makapag-picture tayo, okay? So tara, tuloy-tuloy lang tayo.
highway. So update lang mga pre. Ayun, inulan ako dun sa bandang Bacoor. Biglang umulan Mga 30 minutes din yata ako nun. Pero ngayon nandito na tayo sa Emilio Aguinaldo Highway. Nasa part na tayo ng Silang, Cavite. So dire-diretso na lang to. Papunta dun sa Rotonda sa may Tagaytay. Pero nag-add ako ng stop sa may 7-Eleven dito banda. Diyan banda lang yan. Kailangan natin magkape para dagdag battery na rin. Tsaka medyo inaantok na ako At tsaka makapag breakfast man lang ng konti, kahit hotdog lang or siopaw, pwede na yun. Hanggang hapon na yun. Kilala kong kaliskis mo, oy. Siyempre kailangan natin magtipid. So ito, 1 minute dun tayo 7-Eleven sa may Total gas station. Nakalagay sa map close to pero tingnan natin. Ito yung Total. May 7-Eleven dito Medyo malamig na dito So update lang mga pre, nasa Silang pa rin tayo. Katatapos lang natin mag-snack ng konti at magkape dito sa may Total 7-Eleven along this highway, malapit sa Pure Gold Silang. So okay, time check is 8:08 ng umaga. So ang next stop na natin ito is sa mismong Buso-Buso landmark sa may Laurel, Batangas na. So dadaan tayo ng Tagaytay. Actually may ruta dito na binigay yung Google Map na kakaliwa raw tayo dito. Hindi ko alam kung anong lugar yun, pero bago yun mag Rotonda dun sa may Tagaytay, yung sikat na rotonda dyan, yun yata yung pinaka shortest way, yung kakaliwaan natin. Pero hindi muna natin susundan yun, yung sinabi ni Google Map. Daan pa rin tayo sa may, syempre, sikat na rotonda ng Tagaytay. Konti lang naman ang diferensya So yun, dun lang tayo dadaan para mas maganda, diba? Alright, Yahoo! Baliw ka yata So okay, dire-diretso na lang to hanggang sa marating natin yung rotonda sa may Tagaytay. Pero yung from here to Buso-Buso landmark, meron pa tayong hindi, yung from here to Ligaya Drive. Kasi yun yung sinunod kong yun nga sabi ko, kinostom ko yung sa Google Map. So from here to Ligaya Drive, meron pa tayong 15 kilometers. So that's around 23 minutes na drive. Mukhang maluwag-luwag naman ang volume ng traffic dito. Ewan ko na lang pagpasok natin ng Tagaytay. Pero maigsi lang naman yun pagpasok natin pagliko natin ng Ligaya Drive, mukhang wala naman na traffic, pero maraming twisties kasi dun kaya yun yung magpapabagal sa atin. Tapos medyo makitid pa yung kalsada. Kaliwat kanan mo residential, so hindi pwedeng, alam mo yun, mag racing ka dun. Ano na ba natakbo natin? From Shell C6 meron na tayong 61 kilometers, 61.8 kilometers. So based dun sa kinostom kong ruta sa Google Map,
90 kilometers ang total eh. So meron pa tayong more or less 40 kilometers from here. And yun nga, wala naman masyadong volume ng traffic dito. Swabing swabe yung takbo natin. Kahit pa paano nakaka 60 to 70. Mabawi man lang yung hininto natin dun sa may 7-Eleven. And officially andito na tayo, Tagaytay. Alright, ayan, malamig na. Alright, alright na alright. Medyo makulimlim ha, pero ayos lang, basta wag lang uulan. Ang ganda dito ah. Record ba mag Starbucks pag pupunta doon? Medyo makapal yung hamog, ewan ko kita dito sa camera, pero ako dito sa akin kita na yung binintiang malaki. Ayun o, tama mo kita. So yun, binintiang malaki. Yun yung imahe dun sa libro natin na napagkamalang na yun yung mismong Taal Volcano. Pero hindi po. Isa siya sa mga mahigit na 47 craters ng Taal Volcano. Actually ang Taal Volcano is yung mismong Taal Lake yan. Yan talaga ang mismong Taal Volcano. Marami lang siyang crater. Kasi nung unang panahon, yung binintiang malaki yung naging main event. Hindi. Yung binintiang malaki, siya lang yung pinagmulan ng mga pagputok nung unang panahon. Kaya siguro napagkamalan na yun yung pinaka Taal Volcano. Pero hindi. Daming alam, no? Wikipedia lang yan. Nice. Alright, kaliwa. Kanan tayo din sa Talisay. Papuntang Talisay. Ito yung Ligaya Road. So kaya napili ko yung daan na ito kasi una, actually dalawa yan eh, meron doon sa kabila. Hindi ko lang matandaan kung ano yung daan na yun, pero meron doon sa kabila. So kaya napili ko itong daan na to kasi chinek ko sa Google Map. Okay yung kalsada niya, maganda. Yun yung unang dahilan. Pangalawa, meron ditong arko ng Talisay, ang nakalagay Gateway to Taal Volcano, parang ganon, hindi ako nagkakamali. So, syempre, mas pipiliin natin yon para makapagpa-picture-picture tayo. Okay? Alright! Ito nga, ay maraming twisties. Tapos, ang tarik!
hinay-hinay lang tayo dito kasi ang daming blind spot. Kaya katulad nun, blind spot yun. And isa pa, pababa. Ayan o. Ang tarik. Tapos may mga buha-buhangin pa sa gilid. Ayun. So pag mga ganitong pababa, tapos maraming twisties, hindi sapat yung, or hindi tama na puro preno or puro brake ka lang. So dapat sabayan nyo ng engine brake. Mas safe yun, at saka yun naman talaga dapat. Lalim. Nakakapagod siyang daanan pero nag-e-enjoy ako. Malapit na yata tayo sa may ano eh. Malapit na dun sa may arko ng Talisay. Yung merong nakalagay na gateway to Taal Lake. Basta mga ganun. Dito yung side nung ano eh, nung Taal Lake eh. Ito, bundok-bundok na. Ito. Ito nga. Ayan, Talisay. Welcome to Talisay. Gateway to Taal Volcano. Yun! Unlock! Tingnan tayo dito. So, hindi siya masyadong kita kasi may mga puno. Pero dito yun, ayan, yung Taal Lake. Ang daming pinyo. Picture tayo. Siyempre, required yun eh. Balik tayo konti. Okay na yan. Pagpa-picture din tayo. First time. So next stop natin sa Buso-Buso landmark na. So 2 minutes na lang, malapit na to. Konting kembot na lang to.
Eto na. A few moments later. Ay, hindi. Doon pa. Doon pa yata paliko. Oh, ang dami ng titinda dito. Teka. Saan na tayo? 2,000 years later. Okay. So, update lang mga pre. Medyo malayo-layo pa pala. Naka-off pala yung data ko. Mali eh. So, meron pang, from here, meron pang 19 kilometers. So, that's around 30 minutes. Yan, nagbukas na lang uli ako ng data para sigurado. Ano ba yun? Okay, kanan tayo dito, Laurel. O, sa mga pupunta dito sa Buso-Buso, may madadaanan naman kayong mga gasoline station like yung Sea Oil. Siguro meron pa dito. Huwag kayo masyadong mag-alala sa mga pwede nyong paggasan. Siguro sa mga dulo-dulo, mga yon, baka wala na. Pero ito, meron. Pagliko nyo ng yun dun sa may signage, yung may Laurel, pagliko nyo dun, siguro mga 5 minutes drive, Sea Oil na. Ito, meron pa isa, South Oil. Mura lang, oh, 65, 95 octane yata yun. Ganda, oh. Saan ba tayo? Welcome, Barangay Laines, Talisay, Batangas. Alright, Buso-Buso unlocked. So itong lugar na to, isa na to sa pinakamalapit na pwede mong puntahan para makita mo ng malapitan yung lake at saka yung binintiang malaki, which is part ng buong Taal Volcano. And isa lang yan sa mahigit na 47 craters ng Taal Volcano. So ang distance natin is 3.46 kilometers. So from here, ganyan ang makikita nyo. Kabundukan, tas yung lake, and then yung bulkan. Sabi ko nga, itong lake is siya na mismo yung Taal Volcano, part siya ng Taal Volcano kasi isa siyang parang malaking kaldero o kaldera. So yun, marami pang lugar dito na
pwede mong puntahan na mas malapitan, pero off limits na. So it's either masukal yung daan kasi tingnan nyo, gubat yan, at saka baka private property na. Okay? Alright. So yun mga pre, okay na siguro yun. So yun, nabisita na natin yung Taal Volcano at Taal Lake. So not bad. Sana makapunta rin kayo doon sa pinuntahan ko sa Buso-Buso. So ayun. Kung nagustuhan niyo po yung video natin for today, don't forget to like and subscribe. Malaking tulong po yan sa pag-grow ng ating channel. And i-hit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating kalokohan, sa mga susunod nating videos. And malaki po ang maitutulong yan sa pag-grow ng ating channel. And paki-follow and like na rin ako sa mga iba pang nating social media accounts. So andyan yung Facebook and yung TikTok. Bago ko makalimutan, shoutout po pala sa lahat ng subscriber ko. Meron na po akong 51 subscribers, solid subscribers. Maraming salamat po sa patuloy na panonood. Huwag kayong mag-alala dahil madadagdagan pa tong mga videos natin in the future. Just give me the time and funds. And shoutout na rin po sa mga kaibigan ko dyan na naka-subscribe and follow na rin. So ipa-flash ko na lang sa screen yung mga pangalan nyo. Alright, pasensya na, hindi ko kabisado yung mga pangalan, pero ilalagay ko yan sa screen. Okay, kayo nang bahalang magtingin-tingin. Maraming salamat po sa panonood, sa mga umabot dito. And huwag po sana kayo magsasawa at mauumay sa kung paano ako mag-video, okay? Or mag-vlog. Pero maraming salamat po. So siguro dito na lang, o hanggang dito na lang yung video natin. Pababa na po ako ng Silang, Cavite. So pauwi na tayo. Sana magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Ride safe sa ating lahat. Hanggang sa muli. Paalam! Yahoo! Hindi. May ako magpapaalam. Shoutout time muna. Shoutout time! Boss, pwede makasiyar? Thank you.